Tambay, kamali ka ba lately? Yung tipong, Lord, bakit ko ginawa yun? Wait, huwag ka muna mag-scroll. Baka kailangan mo tong marinig. Alam mo, lahat tayo dumadaan sa season ng sablay. Yung may nasabi ka na hindi dapat, may nagawa kang mali, may napabayaan ka, may sinukuan ka, tapos bigla mong mararamdaman yung guilt. Yung mahirap lulukin na tanong, Lord, pipiliin pa ba ako kahit ganito ako? And sometimes, mas mabigat yung condemnation sa puso mo kaysa sa consequences ng mistake mo. Pero ito yung katambay. Hindi napapagod si Lord pumili ng mga taong nagkakamali. Napapagod ang tao, hindi si God. Look at the people God chose in the Bible. Moses, killer pero tinawag pa rin para iligtas ang Israel. Si David, adulterer and murderer pero a man after God's own heart. Si Peter, dininay si Jesus 3 times pero ginawang preacher ng thousands. Si Paul, persecutor ng Christians pero naging apostle of grace. Kung si Lord kayang isulat ang story nila despite their mess, kaya rin niya isulat ang story mo kahit gaano kagulo ang chapter mo ngayon. Sabi sa Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi siya nanguhusga, hindi siya naghahanap ng perfect, hindi siya na-surprise sa mistake mo. Instead, He restores, He redeems, He rechooses again and again. Isipin mo yung cellphone mo. Pag nag-lag, hindi mo agad tinatapon. Nare-restart mo. Inaayos mo. Bakit? Kasi mahalaga sa'yo. Ganon din si Lord. Hindi niya itatapon ang buhay mo dahil lang may nag-crash sa isang desisyon mo. Hindi niya ika-cancel ang purpose mo dahil lang may sablay kang ginawa kahapon. He fixes, He heals, He still sees value. Because to Him, you were worth dying for. So you're definitely worth restoring. Because His love is based on who He is, not who you are. Permanent ang love niya, kahit hindi permanent ang good days mo. Because your failure doesn't disqualify God's calling. Nabago ka naman ng mistake, hindi na bago ang purpose mo. Because God sees your future, not your failure. Kung nakikita mo sa blind mo, si Lord nakikita yung magiging ikaw. Because grace is for the imperfect. Kung perfect ka, wala kang kailangan ng Savior. Pero dahil hindi ka perfect, qualified ka sa grace. Kaya katambay, kung feeling mo hindi ka deserving, kung feeling mo hindi ka enough, kung feeling mo hindi ka pipiliin ni Lord, hear me out. God chooses you with full knowledge of your weaknesses. Hindi siya nabibigla sa mistakes mo. Hindi siya sumusuko sa'yo. Hindi siya nagsasawa mahalin.